Araw na naman ng sahuran. Araw ng mga OFW. Magkakaroon ng kasiyahan para may maipadala sa pamilya at magkakaroon ng sariling savings. Sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo paano ako makatipid dito sa Japan. Watch this. Sa araw ng sahuran, nagpapadala tayo ng pera sa pamilya para sa budget nila araw-araw, at kung may sobra man, yun na yung gawin naming savings. Pagkatapos nga natin magpadala ng pera, dumiretso na ako kaagad sa restaurant para i-treat man lang ang sarili. Since isa sa pinakapaborito ko ang karaage fried chicken, kumuha ako ng one set na nagkakalaga ng 1,000 yen or 360 pesos sa atin. After work ko nga, pumunta ako kagad sa supermarket para mag-igib ng tubig. Since hindi ako nainom sa faucet namin. At by chance, bumili na rin ako ng buuhang sabon. Nakakatipid ako dito, kasi sa isang karton na to, abot yan ng isang buwan mahigit. Ang sabon, nagkakalaga ng 900 or 300 pesos. Ang tubig naman, isang galon, 30 yen. So, 2 galon, it cost 60 yen or 20 pesos sa atin. After ganyan, pumunta tayo dito sa Tachiya or sa supermarket. Nagustuhan ko tong Tachiya kasi mura lang yung bilihin niya. Mas lalo na sa mga gulay at mga karne, pati isda. Alas 5 na ng hapon, 1 hour bago mag-close. Mag-expect tayo dito na marami ng waribiki or nag-sale. Tulad na lang ng hanggaku or half price. Kaya kapag pupunta kayo sa supermarket, 1 hour bago mag-close ang supermarket, sigurado marami nang nagsisale dito. May mga less na silang 20%, 30% or half price na siya. Tulad na lang sa binibili kong isda at mga karne. Nag-stock ako, good for 2 weeks. Sa ulam dito at sa pagkain, hindi ko tinipid yung sarili ko. Naghahanap lang talaga ako kung paano makabudget since pababa ng pababa yung palita ng yen. After nga natin mamalengke, nagluluto din ako dito. Nagtinulang manok na good for 2 days. Pag hindi ko naubos to, linalagay ko lang sa Tupperware at fini-freezer. Kuminsan, 3 varieties or 3 klaseng ulam ang niluluto ko sabay-sabay para kahit papaano may options tayo at hindi tayo masusuya. Kaya ito yung ginagawa kong dinner. Itadakimasu, kain muna tayo guys. Tinulang manok na napakasarap. Linagyan ko siya ng spinach at lemongrass. Kung minsan, dito sa Japan, mas lalo na kapag yasumi or walang pasok, dinadala kami ng mga kaibigan namin para manguha ng tahong or talaba kung meron man. Note, with permit yan. Kung minsan, ito na nga yung proseso kapag tinanggalan na siya ng shell. Malaking bagay din, kasi nakakatipid din siya. Marami ka pang pwedeng magawang luto nito. Tuwing summer nga dito, may mga kakilala ako, sobrang bait nila. Mga kababayan natin. Panoorin nyo to. Oh, ito yon. Kangkong, i-plastic natin yung kangkong. Grabing kangkong guys, oh. Makita nyo to guys, kangkong, oh. Sobrang dami. Dapat ang cut nito, ano lang siya. Guys, oh, kangkong. Hindi lang kangkong ang pananim nila. Meron din maraming saluyot, talong, sitaw, papaya, at marami pang iba. Kaya napakalaking tulong. At makakatulong din tayo sa mga kababayan natin. Kasi hindi lang ako ang kakain nito. Sinishare ko rin to sa mga kakilala ko. Kaya mas maganda talaga kapag marami kang kakilala o kaibigan. Marami ding magbibigay sa'yo ng blessings. Mas lalo na kapag mabait kayo dito sa Japan. Ang blessings ko, hindi lang ito. Pati sa mga kakilala kong Japanese, ganon din sila. Ito lang ang buhay ko dito sa Japan. Ang kwento kung paano dumiskarte, paano makatipid dito sa Japan. Hanggang dito lang muna tayo. Sana nakakatulong ang video na to. Out portion muna tayo para sa mga supporters sa Glen in Japan. Shout out to Janie Tupas from Dagami, Leyte. Kapag hindi pa kayo naka-follow, paki-like and follow for more videos. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Jane!